Yusek, magandang morning po ulit. Yusek, ano ba itong Magandang umaga po, Steve. e-gov app na ito? Saan ba ito ginagamit? Pwede ba ito sa mga government agency? Pwede ba itong i-present doon sa kanila? Opo, ang eGov Super App po ay ito po isa sa priority ng ating mahal na Pangulo po na dalhin po ang gobyerno malapit sa tao. So napakaraming services na po ito. Kapag dinownload mo po ang eGov Super App ay nasa 1,000 na po na mahigit na government services ang naka-integrate na po dito. Oo, pero bagong-bago po ba ito o matagal nang pinapagana? Kasi may mga nagsasabi na, teka lang, mukhang may sabit itong Oo. programa na ito. May mga glitches daw lagi. Wala naman pong glitches po na siguro po yung mga na-experience lang sa mga mababang klase ng cellphone minsan. Marami mga hindi ma-access kapag ito po ay hindi po compliant po dun sa mga ibang features. Pero po napakataas po ng rating ng app na po ito, no? Actually, nasa 31 million na po ang subscribers ng eGov Super App natin. Kung titingnan niyo po yung reviews, napakataas po ng review nito, nasa 4.7 to 4.8 both iOS at Android. Kaya po in terms of satisfaction, napakalaking tulong po at marami pong nag-appreciate po nito. Opo. But paano po siya nagwo-work? Pakibigyan nyo lang kami, kahit briefly lang po, ng step by step o point by point na paglalahad kung ano po ang ginagawa nitong eGov, eGov app. Oo, eGov app. So ang eGov app po, once na dinownload po natin po ito, ma-access nyo na po yung mga government services. Halimbawa po, no, nandyan na yung digital national ID mo, nandyan na rin po yung digital driver's license mo, nandyan na rin po yung PhilHealth, Pag-ibig, GSIS, Oo. pwede ka na rin po mag-apply ng trabaho, sa turismo, at iba-ibang mga government services po. Nandyan na po yung mga iba-ibang national sa local government services para wag na po kayong pumila pa or pumunta pa sa mga iba-ibang mga agency para lang po mag-apply o kumuha ng mga government documents. Opo. So, ano to, parang user-friendly ba to? Kasi kagaya sa mga seniors, Ayan. oo, hindi naman kami masyado maalam sa ganyan. O hindi Oo. kami techy. Pwede ba silang mag-assist sa kanila para, Oo. kumbaga, pwede ba silang puntahan para mag-assist, para Correct. matuto na gamitin itong e-gov na ito, Yusek? Opo, napaka-user-friendly po ito, Steve. Actually, just in case po na medyo mahirapan po yung ating mga mahal na senior citizens, pwede po sila magpatulong po, no, sa kanilang mga apo or sa kanilang mga anak. Isa pa nga po sa features niyan, yung senior citizen po, no, kapag nag-download ka po ng eGov app, kapag kayo po ay 60 years old or above na, automatic na pong makikita ninyo yung senior citizen po ninyo. So, kailangan lang po talagang, syempre technology po ito, so kailangan po talagang matutunan kahit papaano at kailangan din magpatulong po siguro yung ating mga mahal na senior citizens sa kanilang mga anak. Ano yung pinagkaiba, Yusek? Kasi may digital ID na yung yung national ID, PhilHealth, tapos yung LTO maglalabas din ng digital license nila. Pero meron din ba nito sa eGov app? Opo, nandiyan po yung digital copy ng kanilang mga digital IDs. Steve, halimbawa po yung digital national ID, halimbawa naiwan niyo po yung physical ID ninyo, Oo. pwede niyo pong gamitin na po yung eGov app po, pati po yung driver's license. Ayun. So, mas mababawasan po, Yusek, yung mga pagpamemeke o panggagaya, pangi-scam. Yan po yung isa pong rason kung bakit ginawa po natin ng eGov app po, no? Kasi ang dahilan po yan, yung we need to fight itong mga fraud na nangyayari ngayon sa online, especially po yung mga pinipeking mga IDs, no? So, ang maganda po sa eGov app, pag in-access po yan, ikaw lang po yung authorized na mag-access kasi meron po siyang authentication po gamit ng national ID. Ayun, oo. Sana lang ay mabigyan po ng sapat na impormasyon ang ating mga kapamilya tungkol dito sa app na ito para magamit din natin, di Pero ba? ang madaling salita dyan, Yusek, no? Kumbaga, pag ako may government transaction, Oo. hindi ko na dapat dalhin pa yung physical ID ko kasi meron namang eGov app. Pero Oo. paano pag may biglang maintenance, may abiso po ba beforehand? Opo, yung pong ating mga government services, kahit po na limbawa po nagkaroon ng maintenance po ang ating eGov app, pwede pa naman pong puntahan yung mga kanya-kanyang website po ng mga agencies, kaya hindi po to magi-stop po yung ating mga government services. Saka meron pong abiso po yan the moment po na magkaroon po ng maintenance. Okay. Sana nga
kako nga, sana lang ay may tamang impormasyon. Oo. May sapat na impormasyon para magamit ng lahat. Kasi kung ganyan, parang one-stop na yan. Oo. One-stop shop. Lahat ng kakailanganin mo. Andi dito, hindi mo na kailangan magpunta-punta pa Correct. doon sa mga tanggapan. Tama, sir? Opo, ito nga po yung isa po na nakikita natin. Imagine nyo po, pagpunta ka sa ibang agency, the same document, the same information, submit ka na naman ng pangalan mo, signature mo, biometrics mo, paulit-ulit na lang po tayo. No? Oo Dapat nga. po, kapag government service, yung nga po yung bilin po ng ating mahal na Pangulo na kapag government service, dapat madali na. Dapat simple na. No? Kaya pwedeng gawin na kahit sa bahay lang. Oo. Napaka-convenient. Yung proyekto na ito ng Pangulo, yan po ba ay bunga ng tawag mo ba doon, Christian tuloy, Steve, na clamor ng mga Oo. tao na padaliin nyo naman yung transaksyon namin sa gobyerno? Opo, actually, matagal na pong suffering po ito no, ng ating mga kababayan na kapag sinabi po yung government services, ang reklamo agad na po, ang hirap, parang pila or red tape, ganyan, no? At kaya nga po ang bilin ng ating mahal na Pangulo na huwag na nating pahirapan yung ating mga mamamayan. Kung kaya natin gawin na sa bahay na lang yan, hindi na kailangan pang pumila, hindi na kailangan mag-submit ng napakaraming mga documents, yan po yung priority po ngayon po ng eGov.DICT. Siguro, okay. Yusek, doon naman sa mga panghuli na lang po, doon naman po sa mga hindi pa alam yung eGov app, saan po ito makikita, saan po ito mada-download, at paano po sila mahihikayat na gamitin itong application na po ito? Opo, sa ating mga mahal na kababayan po, i-download lang po ang eGov Super App gamit po ng iOS at Android. Nandyan na po yung mga iba-ibang government services at napaka something to be proud of po, no. Actually, ikinontest po namin po ito sa ibang bansa, Steve and Doris. We're able to overtook 31 countries, no, sa United Nations. So dati number 80th lang po tayo sa out of 193 countries. Ngayon number 49 na po tayo. First time po yan in history na we're able to leapfrog our government digitalization. So at isa po ang eGov Super App po sa sinabit natin. So sa mga hindi pa po nakakapag-download, please i-download nyo po yon para po masubukan nyo po na the government is really bringing government services closer to you. Para Very sana, good. Yusek, sana mabantayan po talaga ng DICT yung online scammers pati mga hacker kasi lahat yan pinapasok no, Yusek? Opo, ito po yung isa pong ginagawa po ng government natin na hindi na po kinakailangang umuulit-ulit na magbibigay ng document at information. The more po kasi na nag-fill up ka ng pangalan mo, yung signature mo, yung address mo and the like, ang dami mong binibigyan ng mga kung ano-anong mga agencies or iba-ibang mga entities. Alright. But using eGov Super App, once na lang po yan para hindi na po Okay. tayo mahack. Alright. One-stop shop nga. Correct. Yusek, maraming salamat po. Thank you, sir.